Kaya, nung time na yan, nagkaroon ang babae ng pagkakataon na maintindihan na ang kanyang buhay ay may halaga sapagkat si Jesus mismo ang pumunta para makilala siya at ipakilala ang kanyang sarili at sabihin sa kanya na kahit outcast ka sa mundo, ang Messiah hindi kanya itatakwil. So, next, Jane. So, sabi dito, she is an unknown outcast in her community where Jesus is the real Word made flesh. Huwag niyo pong tingnan ang inyong sarili. Tingnan niyo po si Kristo. Kasi nung kanina, nung pinapakita ng babae kung ano yung halaga niya, ipinapakilala din ni Jesus yung sarili niya kung gaano siya kamakapangyarihan. Siya ay Samaritan, siya ay Jew. Si Jesus ay ine-explain niya na kung pagdating niya, siya mismo ang puputol ng barrier na wala ng Katoliko, wala ng Adventist, wala ng lahat. Yan ay lahat na sa inyong pananampalataya pagdating ni Jesus Christ nung first coming. At yun sa panahon natin sa second coming, mga kapatid, kaya wala tayong karapatan na i-judge ang ibang tao na alam ko ang katotohanan, ako lang maliligtas. Kayo dahil ayaw nyo makinig, dahil ganito, hindi kayo maliligtas. God will make a way na sila ay ma-reach out sa ibang paraan. Kung hindi man sa iyo, sa iba pang paraan. Meron pa doon, double taboo versus barrier breaker. So kung siya, ang gender niya at yung ethnic niya, yung ethnicity niya, hindi siya pwedeng makapag-usap. Si Jesus mismo ang magbe-break ng barrier na yun para lahat maging available sa salvation. Next, yung water na hinihingi ni Jesus sa kanya, panandali ang uhaw lang yung kayang ibigay nun. Pero yung ino-offer ni Jesus na tubig doon sa babae, di ba yung living water? Sabi nga niya kanina, ba't ka pa humingi sa akin ng tubig? Kung may tubig ka naman pala na hindi ka na mauuhaw. Ngunit gusto ni Jesus na i-offer yun sa babae dahil alam niya kung gano'n nakabigat ang kinikerry ng babaeng iyon sa kanyang buhay. Next, social outcast. Kahit wala siyang kaibigan, sinigurado ni Jesus na siya ang magiging unang kaibigan at magtitiwala siya. Pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang-anim, meron siyang 5 husband. Lahat ng husband niya, walang nangyari, iwan, namatay. Walang kahit anong idea kung anong nangyari dun sa 5 husband niya. Pero, ano yung pinangako sa atin ng Panginoon? Sino ang ating bridegroom? Hinihintay natin si Jesus Christ na dumating. Tayo ang kanyang bride. At kahit na mawala man ang iyong asawa, mawalan ka man ng anak, Jesus Christ is there for you. And then, leaving a boyfriend. So, yung time na yun, tinitingnan niya yung sarili niya bilang mababang uri. Kasi nagli-live-in sila ng boyfriend niya eh. Pero ano binibigay ni Jesus na assurance sa present time? Jesus gently but directly exposes her reality with absolute truth and grace. Hindi ginudge ni Jesus yung babaeng nakikipag-live-in at maraming asawa. Bagkus, inilathala niya sa kanya na alam ko na yan ang nangyayari sa'yo. At may panahon pa, may oras pa para tulungan kang magbago. Next, deep theology. So yung babae, marami siyang alam sa kasulatan ng Old Testament. No? Pero ano ang sinasabi ni Jesus? Jesus answer as the ultimate divine authority who reveals Himself as the Messiah. Kahit alam mo pa ang nakasulat sa New Testament, Old Testament, pero hindi mo kilala ang Diyos, wala rin lahat yun. Kahit memorize mo pa ang lahat ng talata, ngunit ang relasyon mo sa Panginoon ay wala. Next, Jane. Ayan po yung sabi ni Ellen White. As soon as she had found the Savior, the Samaritan woman brought others to Him. She proved herself a more effective missionary than own disciples. So, from babaeng walang pangalan, walang kwenta, pero ginamit ng Panginoon para dalhin ang ibang tao sa Kanya. She proved herself as a more effective missionary than His own disciple. The disciples saw nothing in Samaria. Ang mga disipulo ni Jesus, nung papuntis na sila doon,
Nakikita nila, ay walang pag-asa dyan sa Samaria. Walang mangyayari dyan. But Jesus saw a different meaning. Their thoughts were fixed, open a great work to be done in the future. They did not see that right around them was a harvest to be gathered, but through the woman whom they despised, a whole city full were brought to her Savior. Buong city na yun, napunta sa paanan ni Jesus. She carried the light at the ones to her countrymen. Next. This woman represents the working of a practical faith in Christ. Every true disciple is born in the kingdom of God as a missionary. So mga kababaihan, hindi kayo babae lang. No? Alalahanin nyo, sa lahat ng create ng Panginoon, babae ang huli. Hindi ba? Inihanda ng Panginoon ang lahat para sa atin. Kaya naman, ating pagtuon ng pansin na bilang isang babae, na kanino ang ating identity? Sa inyo bang asawa? Sa inyo bang anak? Kayo ba ay babae dahil kayo ay may asawa? Kayo ba ay babae dahil kayo ay may anak? Hindi. Kayo ay babae sapagkat kayo ay anak ng Diyos. He who drinks of the living water becomes a fountain of life. Yung ibinibigay at ino-offer ng Panginoon na tubig sa atin, hindi tayo mauuhaw kailanman. The receiver becomes a giver. So yung babae, wala siyang maibigay. Ang meron lang siya, yung jar. Ang gagawin lang niya, sasalungin lang niya yung tubig para ibigay doon kay Jesus. At nakikita niya na wala siyang kahit anong kayang ibigay sa Messiah. Pero siya pa yung naging giver nung in-invite niya yung ibang tao. Now, the grace of Christ is the soul. The grace of Christ in the soul is like spring in the desert, welling up to refresh all and make those who are ready to perish eager to drink of the water of life. Tayong mga kababaihan po ay mahal ng Diyos. Totoo po yan mga kapatid. Kaya nga tayo pinapatatag ng lahat ng problema at tayong lahat ay ginagabayan sa ating mga desisyon sa ating buhay. Huwag niyo pong kakalimutan na bilang isang babae, kayo po ay may mission. Kayo ay isang missionary. Hindi lamang sa pagtuturo sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa at pagluluto ng masasarap na pagkain, kayo ay may dakilang misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun ay ang ilathala ang kanyang pag-ibig sa buong mundo. Maraming salamat po at happy Sabbath.